panahong payapa ang Pilipinas. Tahimik ang pamumuhay, puno ng pag-asa ang bawat tahanan, at ang pangarap ng kalayaan ay unti-unting lumalapit. Ngunit, habang nagbabago ang mundo, unti-unting umiinit ang tensyon at ang katahimikan ay nagsisimulang mabasag. Ito ang mga sandaling bago ang unos, ang tahimik na yugto ng kasaysayan. Ngunit, paano nga ba humantong sa ganito? Ito ang Pilipinas noon. Tahimik, payapa, mga kalsadang walang sigaw, mga tahanang may ilaw sa gabi, walang takot, walang hinala. Dito, normal lang ang mabuhay at mangarap. Commonwealth pa tayo ng Amerika noon. At sinasabing, inahanda tayo para sa sarili nating kalayaan. 5 taon na lang, Pilipinas na talaga. Kaya naniwala kami na may bukas, na may panahon pa, na hindi kami kasali sa digmaan. Habang ang mundo ay nag-aapoy, nanatiling tahimik ang Pilipinas. Akala namin, sapat na ang katahimikan para manatiling ligtas, pero ang kapayapaan ay hindi palaging proteksyon. Ngunit sa labas ng ating mga pampang, may mga bansang naglalaban. Lumalakas ang Japan, may digmaan sa Asia, may takot na kumakalat. Tahimik pa rin ang Pilipinas, pero hindi na panatag. Palihim na naghahanda ang mga sundalo. Hindi dahil gusto nilang mamatay, dahil may mga mahal silang mabubuhay. Bayan, pamilya, at kinabukasan. Ang langit ay napuno ng apoy, at sa isang iglap, naglaho ang mundong alam namin. Hindi na kami nagising sa katahimikan. 8 ng Disyembre, 1941, sinakop ang Pilipinas. Natapos ang katahimikan, nagsimula ang digmaan. The whole bit. So one of the reasons why so many people wanted to be assigned to the Philippines, it was considered good living for a soldier. And it remained that way until spring of 1941, when it began to heat up, where we knew that this was no longer a pleasure cruise, it was something very serious. Ang dating payapang bayan, natutong lumaban. Ngunit kasama ng takot, isinilang din ng tapang. Ito ang katahimikan bago ang bagyo.